Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakapagtimpi itong si Cathy Binag na ito at talagang naglabas nga ng mga panibagong ebidensya laban kay Kuting ng Norte at kay Lisa Tanas. Dito nga natin makikita na talagang naglabas nga ito ng mga panibagong ebidensya laban nga sa pagkapolboronik ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs na ito. Ngayon nga ay hindi na makakawala ang mag-asawa na ito dahil patuloy ang imbestigasyon at hindi na muli sila makakatakas sa matibay na ebidensya na kinalap nga ni Cathy Binag. Kilala na natin si Cathy Binag na talagang linalabanan niya nga itong si Kuting ng Norte na ito dahil sa kanilang mga karumal-dumal na ginagawa sa bansa natin. Sa pagiging polboronic nila sa loob mismo ng Malacanang ay hindi rin napigilan ni Cathy Binag na isiwalat ang katotohanan dahil hindi niya masikmura ang nangyayari sa bansa natin dahil kawawa ang mga kabataan na nawawalan ng buhay dahil sa mga anomalya at pagiging bangag ng mga tao sa bayan dahil hindi nga sila natatakot kay Kuting ng Norte dahil alam nila na makakalusot sila at mababayaran nila ang batas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na sinabi mo na si Lisa ay inabutan ka ng o inalok ka ng white powdery substance o pulburon. Then si Marcos Jr. ay sinabi mo rin na may pagkakataon na na halos dumudugo na yung kanilang ilong sa kakatira nitong illegal na pulburon. So after that revelation, that was July, wala pa rin nagka-counter sa'yo mula sa gobyerno. Hindi ka ba na-sorpresa, sis? In a way, hindi. kasi parang ang dami kasing tatamaan. So I guess parang very strategic din na nag-iisip sila talaga ng mabuti. Alam mo yan. Ganun yun eh. Kasi like what I said, like ikaw nga, naglabas ka ng video, automatic, like few minutes, press conference. Yes. And by the way, yung comment ko pala doon, kasi they cannot, like they were saying they authenticated your video, right? They cannot. Hindi ho nila pwedeng ma-authenticate yung video nilabas ni Maharlika kasi po wala sa kanya yung original na video. So kailangan po ng original na video bago po ma-authenticate yun. So kung ano man yung hawak nilang pwedeng na na forge na nila, na edit na nila, kaya hindi siya nag-negative, 'di ba? Altered. Well, altered na talaga yun. Kaya nga, the only thing, paulit-ulit ko sinasabi sa aking vlog, the only thing na ma-i-present nila sa taong bayan, kung ito ba ay totoo ba yung sinasabi nila na altered or AI, file a case against Maharlika here in the US. And yung mga panakot nila noon ng DND, ng NBI, ng PNP na kakasuhan daw nila ako during that time, July. Anong petsa niya? Petsa na wala pa rin. So I think it's the same. It's the same thing na yung pag-expose mo na mabigat yung testimonya mo kasi kung hindi totoo yun, libelous yun. Na sinasabi mo na ang presidente ay bangag at maraming beses mo nakita na talagang tumira, 'di ba? Hanggang ngayon ba Miss Cathy B, parang Cardi B, 'di ba? Hanggang ngayon ba sis, ayun pa rin yung yung hindi nagbago yung iyong revelation sa taong bayan na si Marcos Jr. talaga isang addictus benedictus? Oo naman. Tsaka hindi lang siya. Yung grupo niya, yung mga nasa paligid niya. 'Di ba? Tsaka ako kasi, I don't just go out. Kasi like what I said, sinasabi ko naman sa inyo lahat na wala naman akong magigain dito, 'di ba? Rather than sabihin ko yung katotohanan, 'di ba? Wala akong mapapala dito. Hindi naman ako politician. Alam mo 'yon, 'di ba? So nothing to gain. At saka bakit alam mo yung bago? Pag nagbago yung statement ko, sinungaling ako. Wala akong paninindigan, 'di ba?
Wala akong, alam mo yon, parang basically, I'm just here to gain followers or like, alam mo may mga tao kasing fame whore eh. Yung may intensyon. Kunwari, may pangarap tumakbo, may pangarap na maging politician or sumikat on something else. Ako wala. Gusto ko sumikat na nakatulong ako sa bayan ko. Gusto ko sumikat na totoong tumutulong ako. Hindi yung sumisikat ako kasi nagpapapansin lang ako. Kaya hindi ako basta-basta lumalabas. Ikaw lang talaga yung super nagtatrust ako. Oh my God. Thank you, sister. Grabe naman yan. But you know what? I'm so grateful, since, birthday ko naman, nag-birthday ako. I would like to thank you, for your friendship. Hindi man tayo nagkita pa ng personal, pero kasi sabi nila, yung mga nababasa natin o narinig na natin sa ibang mga famous na tao, na yung friendship kasi, hindi naman kailangan nakasama mo sa school, nakasama mo nung bata ka, or, matagal kayong nagsama sa work. Kumbaga, minsan may mga taong dumarating, katulad ikaw, dumating ka sa buhay ko, na pareho tayo ng goal para sa bayan. And it just turned out na very spontaneous yung relationship. Sabi mo nga kanina, para tayo mag-jowa. Correct. Totoo yun. Para kami mag-jowa bago matulog. Sis, how are you? Bago umalis, pag may mga meetings, nagtatanungan talaga kami. I'm grateful to God for your life. And I can't wait to see you. Kaya naman, I admire you dahil talagang hanggang ngayon, hindi nagbabago yung statement mo, nandoon ka sa iyong paninindigan. And mahirap, hindi ganun kadali makatagpo ng taong katulad mo na tinataya ang buhay hanggang, lalo na ikaw ay nasa Pilipinas. 'Di ba? So talagang grabe, kaya naman grateful ang ating mga palangga. Sabi nga ni Lady Sheila TV, friendship need trust and confidence. Yes. Agree. I trust you and I'm confident to talk about my life, about whatever sa iyo. Kaya Same naman, with me. Sis, ang usapan natin is about politika, friendship, maybe showbiz. It depends. Very spontaneous po itong vlog na ito. Wala kaming script kung ano lang yung mga tanong nyo, maisip. So, sis, gusto ko tanongin kasi abalang-abala ako noon, September 21st, bigla ka nag-speech doon sa Liwasang Bonifacio. Na-miss ko yun. Talagang sabi ko, itong sister ko, ang tapang, nag-drive kahit walang bodyguard. You know what? Nag-alala sa'yo yung mga friends ko doon, ha? Naku, si Miss Cathy Binag, nag-drive papuntang Liwasang Bonifacio nang walang bonggang-bonggang bodyguard. Talagang nag-speak up doon. Ang kwento mo sa amin, ano ang kaganapan? Bakit ka lumabas ng bonggang-bongga noong 21? Well, first and foremost, like, di ba remember, whenever we talk, you always tell me na, sinasabihan mo ko, sis, basta mag-ingat ka, di ba? Palagi ka lang mag-ingat. Tapos sabi ko naman sa'yo, sinasabi ko talaga sa'yo na, alam mo sis, kung eto yung gusto ng Diyos na gawin ko, gagawin ko to. It's not me using the name of the Lord in vain, but eto talaga yung katotohanan. Di ba? Sabi ko, kung iaalaw ng Panginoon na mawala ako, pero meron ako na contribute sa bansa natin, okay na ako. I'm super ready. So like, I always follow my mga puppies ko. I always follow my heart. Kasi nga, di ba, palagi nga pinag-uusapan na I don't follow my head. Kaya nga, di ba, kasi pag kinain ka ng sistema, lalo sa politika, ng mga maling gawain, nawala ka sis. what do you call this? Sorry, na-mute ba? Okay na? Okay na. Okay, sorry. So, basically, ang nangyayari niyan, sis, kapag kunwari, ang sinusunod mo yung utak mo, yung demonyo mas na-influence ka rather than your heart. Kasi yung puso natin, mahirap pasukin lalo pag sincere yung ating intensyon. So, nung pumunta ako doon, spontaneous yun. Ang minessage ko pa nga noon, pero nagtanong muna ako ng clearance kasi ayoko naman na biglang kabahan lahat. Alam mo, biglang, actually, natakot nga sila and everything. But sabi ko sa kanila, si Ate Chuchi Villar, sabi ko, Ate Chuchi, relax. Relax ka lang. Sabi ko, if something happened with me, hindi nyo kasalanan to. Kasi this is my choice. This is my decision. This is my responsibility. And I'm always like that. So, I just feel like, parang they deserve it. Kasi, alam mo, minsan sasabihin nila, wala naman yan, palpak naman yan, ang konti-konti nyo. You know, guys, hindi yan sa dami. Hindi mo kailangan ng madami. Ang kailangan mo,
yung buo yung samahan nyo, yung sincere kayo. And when I was there, madami naman, kaso kalat-kalat, tapos umuulan. So nakasilong sila, okay? And then I really appreciate it nung nagsalita ako, bigla silang dali yung dogs. Bigla silang humarap. Alam mo yung pumunta sila sa harapan, umuulan, and nakakatuwa. Kasi those are the people na talagang alam mo yung gustong-gusto talaga nila ng pagbabago. 'Di ba? True. So I really appreciate it. Yung parang sabi nga ng anak ko, "Mami, sumisigaw ka." Sabi ko, talaga. Hindi nga. Parang syempre siguro. kasi. Oo. Yeah. Ganun kasi yun eh. When you're passionate, and you know kung ano yung pinaglalaban mo talaga, you're all out. Kung wala ka kasing sinusunod na script, kung walang inuutos sa'yo, it's your, personal fight na I have to do this, I have to say this. So, talagang makikita mo yung spontaneous at yung, kumbaga, you're speaking from the heart. So, yun yung nakita. Actually, sabi ni Vega Warp, how are you, Palangga? Sabi niya, Madam Harlika, noong September 21, nung dumating sa Liwasang Bonifacio si Miss Cathy Binag, ay talaga namang libo-libong tao ang nabuhayan ng loob. But then after that, Senator Manga moved. Okay. So, anong masasabi mo doon, sis? Ang dami daw talagang nabuhayan ng loob nung rumampa ang iyong alindog. Di ba? Well, yun nga 'di ba? Sinasabi ko nga, parang hindi mo kailangan ng madami. Kahit iilan lang kayo, pero pag buo yung intention mo, yung puso mo sa pinaglalaban mo, talagang Diyos ang magpupush. Like siya yung you give light to the people, 'di ba? Kasi iba 'yon, parang sometimes syempre may nakikita rin ako na Miss Cathy, lumalaban ka lang online, ganyan. Kaya at least tayo lumalaban online. Yung iba nga dyan, ultimo politician na, walang ginagawa, nagbubulag-bulagan, tsaka nagpipipipihi, pipipipihan. Oo, di ba? Hindi nagsasalita, which is so sad kasi they promise, yung pinangako nila sa tao na magsisilbi sila sa mamamayang Pilipino, di ba? So yun yung nakakalungkot. That's why we are voices of justice. Kasi we stand for what is right. No matter ano man yung mga bad things na binabalak sa atin, we still stand for the truth. And we're fighting evil people. Okay, we're fighting the bangags para sa taong bayan. So recently, sis, talaga naman ang mga ayuda ng mga tambayuda. Walang humpay na ayuda gamit ang taxpayers' money, Talagang grabe. So, anong point of view mo doon, sister? Kasi ako, halos naibigay ko naman na yung point of view ko sa mga vlog ko. How about you? Anong magandang address natin dito sa walang humpay na pagbibigay ng ayuda ng mga Jotang Genimes? Well, sana sa akin, okay naman kasi pera ng bayan dapat lang pamigay nila yan. Ang ayoko lang is like when the way they give it parang sa kanila galing. Parang pera nila, di ba? Tapos pag nagbibigay sila ng mga donation, talagang naka-embose yung mga pangalan. Tapos, I don't like it when they, bibigyan ko kayo ng bibigyan namin kayo, ilan kayo dyan? 5,000, 10,000, ganyan. O yung bigas, parang patay gutom yung parang patay gutom yung dating. Ang pangit. So, sa akin kasi, i-priority yung bigyan yung mga biktima ng baha. Kasi yung flood control project na yan, hindi nga pinag-uusapan, 5,500, which is 1 billion a day. Diba? Diba ngayon, hindi ba obvious yung Diyos talaga nagpapakita? Ilang bagyo dumaan? Even sa news, walang lumalabas na mga pagbabahang todo. Pati ba naman yan? Itinatago nyo? Diyos na yan eh. Alam mo yun? Parang pinapakita na. Exactly. So parang it's sad. Media is controlled. Yeah. Alam mo, nakakalungkot. Kasi marami rin naman akong kaibigan na nandyan. Na alam mo, dati nga, bilib na bilib ako. Ngayon, wala na akong bilib. Kasi doon mo makikita, in a way, naintindihan ko supposedly kasi kabuhayan nila yan. Pero you know what? Mas mamahalin ka ng tao kapag may paninindigan ka. 'Di ba? Kasi supposedly kayo ang boses ng masa, isa kayo sa boses ng masa, tapos magagalit sila na bakit may mga vlogger, tapos i-insultin mo pa nila yung
baduy na vlogger, na porke Bisaya, porke hindi marunong mag-English, yung mga ganyan. Oh my God, parang hindi ko lang God nating lahat. Parang na behind ako. Meron ba nag-insulto? Sino yan? Mga senador? Sino nag-insulto ng mga... No, like, wala naman ang ano lang, yung pag nagpo-post sila, yung parang, di ba, yung sa against fake news, yung mga ganon. Parang, anong fake news pinagsabi nyo dyan? Kayo hindi nga kayo naglalabas ng anything eh. Tapos parang, kailangan na decent with, parang yung marunong talaga. Alam mo yung ganon? Dapat kasi, they need to remember na ang Pilipinas, most of us, hindi mayaman. So, alam mo yun? Yeah. Well, yun lang. Gawain kasi yan, sis, ng mga bangag. Ganon sila mag-trip. Nilolook down nila yung mga Pilipino na, like, especially pag galing ka ng Bisaya, pag Mindanao, talagang yung mga bangag na mga addictos benedictos, ang tingin nila, sobrang powerful at mataas sila sa mga, I know you stayed in Davao, ang tingin nila sa may mga accent, kasi naranasan ko rin naman yan, from Visayas to Manila, yung tingin ng mga hindi man lahat, na parang angat sila or feeling nila, nawala na. Nawala na yung kapartner ko. So, but anyway, mga kababayan, I hope hindi ginorgor si Cathy B, di ba, ng mga bangag. So, yung gawain talaga ng mga bangag to look down. Di ba ganun yung ginagawa? Wala kasi mute ka. So, yun yung ginagawa ng yan ang ginagawa yun ang ginagawa ng mga nasa pwesto na binubuli yung mga Bisaya o may mga accent. So, tama ka. I think napanood ko yung presidential communications, 'di ba? Yung labanan daw yung fake news. Sila mismo fake news. The fact na tama ka na kinokontrol ng media, kino-cover up ng mga ng gobyerno yung totoong larawan ng kabangagan ng gobyernong ito. Yung pinag-usapan natin kanina, 1.4 billion flood control na ayaw pag-usapan sa Congress, sa Senate, ayaw pag-usapan ng media. So definitely this government is going downhill. At konting intay na lang natin with our voices, boses ng ating mga palangga. Sabi nga ni Ace Collins, Imperial Manila mindset. That's true. So may mga ganong mindset. Mga pangbangag mindset 'yan. So diba, sis? Simple lang sis, tama ka. Kasi simple lang naman 'yan. Kung wala silang tinatago or mali lahat ng sinasabi ng mga taong like nagki-criticize sa kanila, kung ako sa kanila, they answer it. Parang sila mismo sumagot, huwag silang gumamit ng mga frontliners. Alam mo yon, yung mga trolls. Mga trolls nila. Kasi like, yun nga yung sasabi ko, mga trolls nga nila, halata namang trolls, naka-block yung account, fake account. Tayo, lumalaban tayo, may mukha tayo. Tapos, mapapansin mo talaga, scripted, iisa lang yung sinasabi nila. Parang perfect example, like, we're both the same na we're not pro Duterte, we're not pro anything, we're not, partisan people. We're pro people. We're pro Filipino people para sa bayan, di ba? So, tayo, parang yung sa atin, kung sino yung, ayaw nating may inape, ayaw rin nating ginagamitan ng kasinungalingan. Kaya nga, justice tayo, di ba? Para yes, we are voices of justice. From now on, mga palangga, yan na yung title ng aming show. Abangan nyo lang. We're gonna make our own YouTube channel, but temporarily dito muna sa Balljack TV. So we are Voices of Justice. With Maharlika and Cathy B. Sis, yung tungkol dun sa, yun nga, yung counter ng government, no, ng bangag, tungkol dun sa abutan ng pin daw. Diba? Sabi ko nga, pwedeng pin na may mga nakaipit na pulburon doon. Very suspicious. So gusto ko lang matanong, yung bang nag-abot, I believe his name is Arthur Tupas. Do you know him? Yeah, I know him. I'm not really close to him, but he's nice to me. Alam mo yun? So actually, kilala mo? Kilala ko. Kilala pero mo? alam mo, kilala ko siya. Kasi sila gumagawa nga ng mga, yung mga medals and everything for the government. Ever since, even before pa.
talagang kakilala nilang mga Marcos, basically. Okay. Wait. So, ibig sabihin, etong lalaking ito na sinasabi nila, a person randomly handed the, sabi nila pin lang daw, pero ang sabi ng ating mga palangga, kasama na rin ako na posibleng may nakaipit na pulburon. So, kilala na pala ni Marcos Jr. to. Etong si Tupas. Kilala yung family nila. Basically, magkakilala na sila way back. Mga Tupas, they know them. Actually, nakita ko pala yung pictures na may mga previous pictures sila, no? Pero syempre, alam niyo naman, marami naman talaga kasi just to be nagpapa-photo, fair, nagpapa-photo lang. Pero ikaw mismo, dahil nasa circle ka ng mga bangag, these Tupas ay kakilala ng mga Marcos. Oo, right? Kahit you can check by history talaga na kilala sila. Magkakilala talaga sila. So dito na ngayon papasok na kung magkakilala sila, bakit sinasabi ng mga bangag na random person lang ito na may inabot, yung manner nga, yung demeanor ng pag-abot nitong quote-unquote pin daw, patago. Sabi nga ng karamihan, sanay na sanay si bangag na nilapat na ganyan. Tapos, sabi ko kanina sa vlog ko, hindi ba dapat basic instinct? You check kung ano yung sinaksak sa palad mo. Baka mamaya, anthrax or what, right? Oh. Well, alam mo, yung yung defense na yan, maling-mali na. Kasi ako na-experience ko several times nung si President Duterte, kasi si Tony Boy yung close sa kanya, di ba? So yung pag lumalapit ako, inaharang talaga ako. Kung hindi sila close, ba't di siya inaharang ng PSG? Nakalapit siya, nakahawak siya. Yung mo yan, Sista, gusto ko lang yung kalindog mo hinaharang talaga. Oo, ibig sabihin, tapos tatawagin pa ako ni PRRD na, Day, lika dito. Yung ganon. Parang, ang cute. Oo, kasi yung parang, yung magbibigay galang ka. Kasi syempre, yung partner ko dati, alam mo yun. Tapos parang, syempre, may time makikita niya na nagaganon ka. So parang tatawagin ka, okay dito. Kasi, may mga kaibigan ako supposedly na gusto magpa-picture. Ako kasi hindi talaga ako super hilig magpa-picture. Most of my photos talaga, yung ex ko, pa-picture ka dyan. Nahiya ako. May ganun ako. Sabi ko kasi, di ba, kung gusto ko ng fame, kahit sa'yo, araw-araw tayo na sa news. Yung gano'n. Di ba? Di ba? Araw-araw tayo nagbabalitaktakan. Correct, di ba? So, nakita mo, nung time na kayo pa ni TBF, ni ex mo, di ba? Nakita mo na talagang yung PSG ay ginagawa nila yung trabaho nila. Of course, you have to. Kasi, ang bilis ng lason, di ba? Anthrax, di ba yung... Di ba, parang... Diba? It's so stupid I'm so sorry. Hi, PSG. I love you. But you need to do your job. Diba? Parang, kahit na, alam mo, kahit na anong mangyari, if you really, kailangan gampanan nyo ng tama. Kasi, diba, paano kung nalaso na yan? I'm not saying that guy will do that. Pero, paano kung random din, nasingitan siya? And, yun parang, when you see it pa nga, when he gave it, nung binigay niya, diba? Pagka ganon, ginano niya, parang kinover niya. Kinover niya. Good item yan. Itago yung nakaganon tapos ganon mo, di ba? I know, right. It's so weird. But I'm not saying na anything. But it can be. Kasi katulad nga ng sinabi ko sa'yo, yung experience ko rin, they can do anything naman na to hide everything. And look at them now, di ba? Parang they're not facing the problem. Well, baka sakali, kasi 3 months lang, makiklear na sila. Kasi di ba ang hair follicle test, 3 months. Pero huwag na kayo maniwala. Kasi dapat hinamo sila na. Oo, di ba? Hindi na yan magpapa-hair follicle test kasi continuous yung kanyang pagtitira. Kaya nga sabi ko yung pina yun, posibleng may nakaipit na pampabangag. So, Diyos ko, ang liit-liit noon, 'di ba? Ang pinong-pino naman yung powder na yan na Johnson's. O 'di ba may free tayo? May free ads. The baka point naman here, ang point dito sis, no, you can correct me kapag may mga mali akong sasabihin. Kasi itong balitak, this is not interview, no? You can pabalik mo yung tanong sa akin. This is our show. So, ang punto natin dito na yung PSG walang statement na hindi nila winarningan yung mga random personalities na sa mga susunod na mga event, you're not supposed to do that to a president.
'Di ba? So, pero wala talaga sila. Sa halip, kina-counter nila na pinanindigan ng mga yawa na ito na pin daw yon. Hindi yun yung konteksto. Hindi yun yung konteksto na parang okay lang kasi pin ang inabot. Yung protocol. Yung Yes. protocol na you're not supposed to do that. Definitely.